Maga tayong gumising. Actually, 4:30 ako nagising. Kayo, kumusta kayo? At anong oras kayo nagigising? Ako lagi ako maaga kasi. Almusal. Almusal ni Mister. Nahati-hati na yan. Maliit na lang yung magbibigay para sa sinatawag nila financial assistance o ayuda. Opo. Pero, opo. Yung mo ang pag-uusapan ka, Raul, yung hinihiling po na mas mataas na ng buying price ng palay, kakayanin po ba ng gobyerno talaga? Ang sinasabi namin, hindi kailangan o hindi kaya ng gobyerno na bilhin yung palay hindi kaya kahit anong gawin nilang bigayin nila yung kanilang bodega sa kapondo, hanggang 5% lang ang kakayanin nila. So, sa 95%, pupunta talaga sa trader yan. Walang tayong magagawa, no? So, question nga, paano natin mapunin yung trader? Mapumili naman ng mas mataas ng konti para magmalugi yung mga magsasaka. Kaya, yung sinasabi natin, ang solusyon dyan ay taasan mo yung taripa. Kasi ang rason, bakit napakababa ang bili ng mga trader ngayon. Kahit na may import ban, iniisip nila na wala na yung import ban, pupulusok na naman yung napakamulang imported. Dapat maghandaan nila yun. Kaya dapat bilhin nila yung palay ng mababa para hindi naman sila malugi. Kawawa si Marper. Yun po ang ugat ng problema. Karaon sa inyong monitoring ba sa mga palengke ngayon, magkano ang pinakamurang commercial rice? Ang dami ng mura. Meron ang nakikita kong isang 35, 40. Alam mo kung kunyari yung presyo ng palay ay itaas lang sa 20. Imbis na 14, 15 kami ng 20. Eh, pag 20 ang palay, 40 ang bigas. So, lusot na rin sa palengke. Hindi naman masyadong kalamado magsasaka. Dahil sa ngayon, bumibili siya ng bigas na mga 40, 45. Kasi hindi natin pwedeng pagbilyan ng partner, kumita siya ng konti. Hindi naman dapat tumaas masyado yung presyo ng bigas. Hindi ko masyado maintindihan yung sinasabi ng gobyerno. Pinag-aaralan na ako. Eh, pag-aaralan na, pag-aaralan hanggang... Ito yung daily ko, guys. Hindi pa natapos yung pag-aaral nila. Kuha ko ng salad. Pero pagka gusto nilang gawin... Ito ay may kamatis at onion, white onions. Pipino at kunting celery. At kasi ayaw ni Mr. kumain yun na may ayaw niya ng maraming baon ko din. Salad lang gagawin ko. So, pero kayo ba'y nagkakaroon ng dialogue with halimbawa ay DA o kaya NFA para ho sa mga hinaing po ng grupo ninyo yan? Hindi rin masinsinan yung dialogue. Sa media kami nag-uusap, nagsasagutan. Imbis na tawagin sana kami, pag-usapan yung problema, wala eh. Sila nagsasalita. Hindi naman kami kinakausap, so magsasalita rin kami through ibang forum. No? Hindi maganda. Hindi maganda. Ay siya. Sige ho, Karaol, dyan po muna. Maraming salamat. Importante po na dapat sana kayo direct na magkausap dahil kung meron pong middleman talaga, baka hindi tayo magkaintindihan pare-pareho. Yes, definitely. Alright. Maraming salamat, Karaol. Ingat po kayo. Sige noong Raul Montemayor, ang National Manager ng Federation of Free Farmers. Johnson! Bakit nga ba? Bakit nga ba hindi direct nang mag-usap ang mga stakeholders sa pagsasaka at ang pinauukulan, halimbawa ay ang DA, para po silang direct ang magkaintindihan kung anong problema ng magsasaka, matugunan ng gobyerno. Titingnan po ninyo kasi 7,000 piso, hindi na masama. Pero ano nga bang maabot ng 7,000 piso sa isang magsasaka na naipangutang na yung kanyang puhunan? Makawala rin halos magiging impact dun sa kanyang kikitain. Dahil kung mababa nga ang bili ng kanilang ating imagine nyo, 8 to 10 lalagyan ko pesos sa ang dalawang price. Kaya ang puhunan nila nasa 14 to 15 pesos ang cost of production. May luki agad. Dalawang piraso. Kung yung palay, may paglalaanan na. Bayad utang na ho ng ating mga magsasaka. Kaya hindi ho malayo sa katotohanan yung binabanggit ni Danilo Bodes sa pagdinig kahapon na ang mga magsasaka sa Pilipinas sa gaya ho nila ay parang mga
pulubi. Yung mga magsasaka nagpapakain sa mga Pilipino, halos nagugutom dahil sa lugi ang kanilang kinikita. May sana ho'y mabigyan sila ng tugon ha. Sabihin natin yung mga humahabol po ng pagbate. Meron ba Eduardo Asibuche? Nagpaparating ko kay Camille ha. Si Cesar Ryan Tumbaga nag-good morning po sa atin. Maganda umaga raw sa mga taga San Isidro dyan po sa Nueva Ecija. Si Jose Yusi. Maganda umaga rin kay Dominador Payoyo. Sila na nag-uusap. Maganda umaga rin ang bati ni Remedio sa Seminiano. Nag-good morning din. Si Agnes Santiago sa Vancouver, Canada. Masyaraw daw po sa kanyang mga laling magbuo ng Pinamalayan Oriental Mindoro. Lagi daw nanonood sa atin habang nagbe-breakfast. Maganda umaga ho sa ating mga subig dyan. Nasaan man mo kayo naroon? Si Mila. May tinatanong si Mila. May gobyerno lang ang makasasagot po niya. Cesar Ryan Tumbaga, maganda umaga ho sa inyo. Happy Feast Day of Our Lady, Most Holy Rosary. Ganun ba? Dito, Alvin, may hearing na ba? Wala pa yata ano? Yung ICA pala, di ba sabi ni Iba na ng Paloocan na meron daw magbibigay ng ICI. Si Erice, may sumagot na si Atty. Brian sa kanina sa group chat. Hindi totoo daw yan. Actually, may hearing pa nga sila mamaya ng alas 9 ng umaga. Nag-air lang ng frustration na parang, parang ako nga gusto ko na mag-resign. Hindi ako makapag-resign dahil hinihintay ko yung 13 month. Ganon. Ay, di ba? Hindi naman niya nag-apol ng 30 month. Ayan nga yaman na sa mga manggagawa yun, sa mga ordinaryong manggagawa yun. Kaya yung panawagan po namin na magkaroon ng live streaming, mukhang hindi mo mangyayari hindi ka ng ICI na doon na lamang muna. Ganun klase po ng setup na sila ang nakakaalam. Bagamat humaharap naman sa media si Atty. Brian Keith Rosaka para mabigay ng update sa media. Yung challenge kasi talaga nila, yung tao naghahanap na talaga ng transparency at hindi yung kayo-kayo lang nag-uusap na parang hindi kami kasali tapos ang dulo, merong ma-absurdo. Naghahanap na ng ganun yung tao. Kasi nasanay na yung tao na ang ending, ang makakasuhan lang naman kung sino gusto nilang kasuhan. Hindi nakikita ng tao na sino ba dyan? Sino ba? Ano nyo, may ganun ba? Hindi, wala yun. Mabibigat lang talaga yun. Totoo po yun eh. Kasi kung nagagawa po naman halimbawa ng House of Reps at ng Senado na mga i-live stream, although may mga, anong tawag doon sa executive. Araw-araw pa rin ganito guys. Kapag Monday to Friday, Anyway, ano lang, hindi naman sila ang ganito yung ating duty. Sila actually sa totoo lang. Tapos itong mga aking mga salad, ay talagang importante guys. Kasi mahal ang mga gulay. Ina-store ko siya ng maayos. Wala pa namang may big Kasi fish si Mr. talagang hindi pwede na mag-salad yan. nakasuhan. Wala pa naman. Tsaka rekomendasyon lang talaga hanggang kay Zaldi ko lang yung naisumili sa Ombudsman. Nag-file na ba sila? To keep properly the part of ICI, pero si Ombudsman pa rin ang mga gulay natin. Parang press pa rin siya. Si Zaldi. Meron sa Zaldi ko. Hindi, tanong kasi hanggang si Talaga Zaldi. yan ay talaga. Healthy is more than reps. It can also be preps. Kasi alam nyo, nagbawas ako ng budget ngayon guys. Or reach for Bawas ako ng mga pagkain. hold tight or let go. Rethink what Yung healthy can hindi be. katulad nyo natin na grabe kami kung kumain, no? Dami niluluto, lagi ako nagpapalimpi. Pero ngayon, kasi may mga bawal na kami kainin. So, yan, mayroon tayong ito lang. Talaga ng tao, bakit hindi nasasama sa investigation yung panahon na limbawa from 2016 hanggang sa 2022?
O bakit? 2023 lang ba nagsimula ang corruption sa DPWH? Ay, Hindi naman. Hindi. Kaya nag-umpisa kasi dito si Pangulo. Di ba, Presidente naman nagpulgar? Oo. Dahil sa kanya, di ba? Again, ang babalik pa rin tayo dun sa mga development ngayon na lahat naman pala merong mga insertion sa panukalan budget. O paano yun? Event lang naman kasi yun. Di ba? Pero dapat, pero tas claros yun na ang anong in-amend mo. Bakit mo inamyendahan? Ang ano nga, sino nga ang nag-amend? Oo. Kasi hindi natin nakikita yun eh. Pag tinignan mo yung budget, wala naman nakalagay yun dun eh. Kahit na dati pala yung bicameral BICAM ng mga mambabatas, kahit yung exact limitation ng kanilang pagbabayad, hindi binabanggit yun. Hindi na lang na nai-open sa video. Di ba? Wala pang pwesto dun sa ano kinaman o pinado o kamara. Kailangan magrenta pa ng espasyo. Babayaran mo yun. Para masarap ang pagkain ng mga mambabatas. Isakala na nga sila sa pagkain dun sa Senado at sa Kamara. May soft drinks pa. Oo. Ayaw ba? Okay, kailangan talaga hotel ang bayan. May pera din ang taong bayan na ginagastos doon. Hindi ibig sabihin tayo sa household, sa ordinary household natin, tipid tayo ng tipid. Pero ang gobyerno, parang wala namang konsepto ng pagtitipid. Dahil parang ang rangya naman ng kanilang meeting. Ito naman. O, di ba? Sasabihin nila hindi naman po pwedeng pakainin ng basta-basta pagkain niya. Sinanay niyo kasi sa masasabi. Sa ang mga public servant natin, public servant. May servant nga eh. O, pero nasanay sa mamahaling pagkain. Na actually sila ang mukhang pinaglilingkuran. Hindi sila naglilingko. Tama eh. Paano? 6 oras na ba? 6:05 pa lang naman. 6:05 na ba? Maraming salamat sa inyong pagsama ho sa amin sa nakalipas na ng 1 oras at 5 minutong balitaan at kwentuhan. Walang bibiti, walang maglilipad ng channel. Susunod na Gising Pilipinas with Alvin Alchico. Ako po si Daddy Johnson. See you again bukas. Tuesday pa lang. Friday na. Good night! Ang nagbabalitang Daddy Johnson Malawat sa Ronda Pasada. Ronda Pasada sa DZMM. DZMM, Radyo Patrol, 630, nagpapalito ng lingkod sa mga sa mundo. DZMM, Radyo Patrol, 630, nagpapalito ng lingkod sa'yo. 6:06, gising na bago na Tuesday na! Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng informasyon at mga balitang dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ng Alvin El Chico. Gising na! Gising na! Bago na! Bago na! Gising Pilipinas na! Gising! Gising! Pilipinas! Narito na po mga mainit na balita ngayong Martes sa Gising Pilipinas. Tumasa naman ang presyo ng mga produktong petrolyo, 80 sentimos po ang dagdag presyo sa diesel. Yan na po ang pang-7. Habang 20 sentimo naman sa gasolina at kerosene. Gusto ito na mataas na demand sa langis sa Asia at ipinataw na sanction ng Amerika sa Iran. Simula ng Enero, halos 18 piso na po ang net increase sa diesel, habang halos 15 piso naman sa gasolina. Sa ngayon, nakabimbing pa rin sa LTFRB ang hiling na pisong provisional increase sa minimum na pasahe sa jeep. Sa lahat po ng mga nagkakarga ng diesel, pag kinuwenta niyo po yan, halos 6 pesos. Pulang-pulang 6 na piso na po ang itinaas sa presyo ng diesel. Nagpo-monitor ako ng diesel din ako eh. Inilarawan po ng ilang magsasas ng bigas ang sariling bilang pulubi
sa pag-release na kamera, sinabi ng mga magsasaka mula sa Nueva Ecija, ang pangalan po ay Canilo Polos, interview din ni Johnson, na hindi sapat ang ayuda para umayos ang kanilang pamumuhay. Katulad ito ng pahayag ni House Speaker Faustino D. na maglalaan ng 7,000 pisong cash aid para sa tinatayang 1 milyong magsasaka sa ilalim ng panukalang national budget sa susunod na taon. Si former Secretary Montemayor, hindi nagising si pangalan nun, si Candani. Kung maagang humising si Secretary Montemayor, magaling ang katawan ng magsasaka sa Lipina. Iginit ni Bonos na mas mahalaga na sa mga magsasaka na makataas ang presyo ng palay sa halip na makatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan. Sa Nueva Ecija, naglalaro sa 8 hanggang 10 piso kada kilo na lang. Ang pakakit-presyo ng palay na mas mababa kumpara sa pinagasto sa produksyon ng sigas na umabot na sa 14 hanggang 15 piso. Good morning! Sa kakulangan ng aksyon at kakulangan at rapong gagawin ng unidad. Sa ulit-ulit sa prioridad, lalo kayo ginagawa maayos. Ang prioridad. Sabi ni Mayor kanina, paano magbibili yung OPA at yung overnight? Para i-project na pagdating ng alihan, makakili kong bodega nang sa ganun makakili ng todo yung National Food Authority na hindi naman binabarat ang mga magsasaka. Yun nila bagang sa tinagal-tagal ng panahon na tayo po ay nagsasaka ng bilas na palay. Hindi natin master. Hindi yung mga master nang sa ganun, hindi naman po mag-suffer yung mga magsasaka. Ngayon, pag binarat nyo siya, pag binili nyo na 10 piso, ang kapital niya 14, 15, nilugi po siya, ano pa yung pagbigayan natin sa kanya na magtanim ulit sa next season kung lugi naman siya. Ibig sabihin ng kahulugan ng pagpapawis niya sa sakahan, kung hindi naman siya kikita nang hindi naman po humahangad ang mga magsasaka ng kita na sobrang laki. Ang hinahangad lang po ay konting kita para maipagpapuloy ang pag-aaral ng mga Pilipinas, makabili sila ng konting kanyang sa buhay. Kaya dito, kaya po, bawal sa man. Makapag-iwan-iwan na, makapagpahina. Sa ito talagang literal na bungkal-bungka ang mga magsasaka po. Hindi pa ba natin magbibigyan? Hindi natin pwedeng alagaan yung ating mga magsasaka. Ngayon ang solusyon natin magbigay ng ayuda. Siyempre po, kung may ayuda man siya sa 7,000, mabilis na po ang solusyon. Ang gusto niya ay yung institutional changes kung paano po pinatatakbo ang sektor na yan. Kasi paulit-ulit na lang tayo year in, year out. Yan po ang problema natin. Wala tayong malasakit sa ating mga magsasaka. Kawawa naman po. Dito ang sugatan sa pagbagsak ng Pigatan Bridge sa balko ng Alcala dyan sa Cagayan. Dumataan ang mga overloaded na truck na bumagsak ang lumang tulay na nakukonekta sa Tuguegarao at Apari. Tatlong 10-wheeler truck ang kasama sa pagbagsak ng tulay kabilang ng 2 truck na ikarkampalay. Inibisigan ito sa hilang pagbagsak ng Pigatan Bridge at inatasan ng TV na pulis ng sumiti ng plano sa magpupuri. Hindi po kaya gusto ng Pigatan Bridge? Ano na sa akin na yung mga subscriber ng mga bridge, kaya mamaya siguro, makakaya na patawagin si Secretary. Pagkili na si Secretary Vince Dizon. Si Vince na mauna, ay hindi na pala. Ang mga pinagpulo na pero kasi may tatapos sa
sa mga kalsada sa bayan ng Alcala, Pag-aw at Danaran. Sa isang investigasyon lumakas na umabot po ng 50 tonelada ang bigat ng bawat truck. 50 tons na nagpas sa 18-ton capacity ng tulay. Hindi mo ba nakikita ninyo sa mga tulay, nakikita nyo yung may nakalagay doon kung gaano ka-bigat ang kaya niyang sandin. Meron yan eh. Eh hindi ko pinapansin niya ng mga driver. Eh wala naman po naglalagay ng gwardiya doon. Walang nakalagay doon ng mga gwardiya. Wala po pulis na magpapatay na oil. Anong timbang mo? So wala po malasakit yung mga driver po natin. Basta importante sa kanila, may dala nila ang bagahe nila from point A to point B. Hindi nila inalita na yung nasisira ba yung daan. Pag sobrang bigat ng sasakyan natin, walang ganun. Ay importante sa kanila, makapunta sila from point A to point B. Eh na, tama-tama. Secretary Vince Dizon, magandang umaga po sa inyo, Sec. Good morning. Good morning, Captain. Magandang umaga po. Opo, itong bigatan bridge na bumagsak sa Alcala sa Cagayan, Sec, hindi naman po sa standard, kaya po siya bumagsak. Talagang nasobrahan lang sa timbang yung gumaang mga truck. Opo, itong bridge po ito, unang-una, napakaluma na po ito. 1980 po ito nung natapos. Matagal na. Ayun. Years na itong bridge na ito. Ay, na Unang-una, mamig na lang ang tiko, hindi ko pa naiinom. Inuuna ko muna ang gawain ko. Ngayon tapos na, ako naman. Ganon. Ganon yung aming system sa buhay. Kapag tapos na ako, kapag tapos na yung aking gawain, guys, ayun, tapos na di. Ayun. Yun ang aking life. Assessment nila, at more importantly, yung paano... Galing yung mga 21 di ah. Kasi, hawak mo yung Green one, one, kasi mahal pala. Kasi, one green tea ah. kulang na ngayon. Ligin yung ipin niya, please. Perfect. I see naman. Don't say I'm not see. I see. Ngayon, ang pinipag-report ang is merong tatlong truck na sabay-sabay tumawid sa bridge na yan. Na nakita naman natin dito mga picture, punong-puno yung truck. At medyo may laki ang estimate based yan dito mga litrato, is 50 tons per truck. Yung sabay-sabay yun, 150. 150 tons. Oh my goodness. Pero ang sinabi sa akin, mga wala pang 20 tons. 18 lang daw, 18. So, kailangan tignan natin yun. Ano to, no? Kung totoo ito, na ito talaga ang nag-cause, no? Problema ito, no? Kailangan talaga maayos ang traffic management sa mga tulay natin. So, kakausapin ko na may hindi yung LGUs, saka yung provincial government, kasi nangyayari ito everywhere, no, sa buong bansa, no, na hindi natin alam na mayroong mga napakalaking mga truck na tumagaan sa mga tulay na baka hindi kakayanin yung bigat, no, at lalo na pagsabay-sabay yan na tumaskit, no. So, ano, kailangan makipagtulungan tayo sa ating mga LGUs at provincial government para masigurado na maayos What you mentioned to me? What is tissue? Yeah. What is the home? I put some red season in it. Pero yun, I have no tissue there. I don't know. They have. Do you have good water there? Water is many there. The camp is there. Coffee is there. Tea is there. No problem. No worries. Let me this bridge. Yeah, overloaded. hindi ba trabaho ng hindi po trabaho ng DPWH na maglagay ng gwardiya sa magkabilang dulo ng tulay. Yeah, why not signboard? Hindi ka pwede rito. Yeah, How many times can you walk? Honey, the driver don't mind this. They not looking. How many times can pass here? How many? Lord. How much this trailer? Yeah, three. This is One of these. rice. 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 And the rice that will not melt still. Very heavy. Gravy. Oh, yeah. Look.
Overload is not enough. Ngayon, It's a big problem for this company. yeah, do you see the signboard on top? Oh? Signboard. How many times can you put there? You cannot see this one. The signboard is a red one, like this big. Opo, si How many? Governor nung How many ulit, ton? si dating PNP Chief Agripay. Opo, In the GPS, everywhere is sign. Is no more inside. Opo, opo. Then you book the route. You know? This trailer have a route, right? Yes. From this to this direction. So they can see, okay, in this road, this bridge, Hindi this pero bridge, this ang bridge is... ganyang klase ng damage, ano po, pag ganyan, hindi na po yan obra na ano natin, ayusin natin na kung magayon na rin, sisirain na po yan sa Ay, tapos magtatayo ng panibago. Big problem for the driver is not the problem. The company is problem. The company will say, more. I close to you this. What the close? No need. I can go around the block. I'm no problem now. Opo, pero pansamantalay ka mo, paano uwi? Kasi ito palang lugar ay yung tulay, nagdudugtong pala daw yan sa ano, sa Don't Apari, come po again. at Tugigaraw. Oh. So paano ngayon? Ah, you can go down. What's Ah, you the can go down. I say half I go. No, you can go down this one. Of course I could go. What problem? Wait. Yeah, very bad. This is tracking way. Very bad again. Company problem. Not the driver. The driver also. Driver mind also this one supposed to. He need to also aware for this. This road, each bridge is down. There is inspection supposed to be there, And right? then they overload the trailer. How many can you load the trailer? It's not the driver's responsibility. Exactly. The driver needs to hit the license back. Because you learn in the trailer driving. Yeah. How many ton? How many ton the trailer is? Secretary Vincent, hindi na nga magkanta ugaga doon sa problema sa tapos ito meron na ako. Opo, opo. At ano sa mga kababayan natin sa kaya bigyan sa Apari. Too much money, huh? I don't know insurance pay this one. How many can you put up again this one, ha? APWX dyan. Of Very course, happy ako something po happens. Ano ba sa inyo, eh? Hihingi din po kami ng It's not a update problem. kaugnay Yeah, it's not sa problem. isa This ng one. mas Problem pinagtrabaho is- din laban Maybe sa one more. katiwalian. Ano ba? One more, three yan. One is the middle. Pull down completely. Yung bago pong in-appoint ng ating Pangulo ng Special Advisor, kapalit ni Mayor Benji. You know when they go for development, the highway, Yeah. was also long time ago problem. Too much overload the highway. Ito. Oh, this one. Siya. How Hindi long can I collapse. pay? Collapse. Does not collapse. They smooth it a little bit and then they have to repair this. This line, long time occupied to repair everything complete. One line, going to Salzburg, not coming. Then okay, you going. So many trailer, same time, and maybe they drive too fast, and brake, you know, too much heavy for the bridge. Yeah. You look very high bridge. Yeah, I see. Tuloy-tuloy po yung ating mga investigahan. Opo, Sek, may mga naiinig na parang tila bagay tumatagal, ay mukhang kailangan na talagang mag-sample dahil ang tao ay naghahanap ng ng retribution na hindi, meron dapat managot. Parang unti-unti na po naiinip yung ating mga babaeng sekretary. Now they're starting again making something, ha? Now you see, you need to make pull up, have more up. You see people how what they doing? How they can make until here only? Until here only. It's not possible. Content is downside. Start from downside. You need cheap piles, the piling, and then from the build up, slope. Stop. Or like with one layer steel, you see a little bit. Still. With a very low steel. You need mud, two layers. 2 layers.
makukulungan hindi na mga Yes, you need to go to the prison, please. No need to See, so very low series So, man. pero you see Wah. the cement was soaked in. Nah, maybe this 20 centimeters okay. It's okay, or maybe the concrete quality. Now the height, no? Maybe the quality will be. Yeah, this is the this, public works in highways. Para talagang mag-build up ng mga matitibay na Oy! Oy! Marco was Marcos is there, ha? Talagang ano, Oh my goodness. papunta ng nagnakaw sa pera ng bayan. Very good, very good, very good, very good. Meron na tayong napahal na ilang People is already, Put my keys in. Huh? Because I hang up this. My keys is here. yes. Alcantara, matibay na matibay. Kaya hindi tayo I put ready all, darling. No worries. Ayun. ombudsman ito sa kandidat bayan sa mga Tagalog na rin sa panahon. Siguro, ilang linggo na yan ang bibigyanin dyan. At dahil non-bailable itong mga kaso ito, siguro, ilang linggo na yan ang bibigyanin. Makikita natin itong unang mga kinailan natin ng kaso tulad ng Liga Vizcaya, tulad ng mga Wawaw, at ng iba pang mga kabali ng DPWH, tulad ng Alcantara, Hernandez, Mendoza, at iba pa. Makukulog na, makikita ng mga kasayan natin na talagang hindi mananagot na dito at makukulog na dito. Pero naniniwala din ba kayo, Secretary, na hindi naman magagawa ng mga taga-DPWH yan nang wala pong kunayban sa mga politiko? Kumbaga, ang original sin nandun kasi ang simula ng proseso ng pangungurap, nagsisimula po sa budget. Ako, pero po, yun naman po ay tinitignan, no, ang ating ICI, kaya ng ating ICI. Ay, naiintindihan ko po, no, na maraming frustration ngayon. Lalo na dahil dito sa hindi kabagayan ng proseso. Pero tingin ko po, sa mga susunod na linggo, magpapay na rin po ang ICI at pagkatapos silang gawin kung kanilang pag-iimbestiga dito sa mga iba't ibang mga posibleng involved dito. Napakagwado sa gumawa ng pera ng kaso. At saka ang ending, Secretary, baka some of your men dyan sa DPWH, yung mga nasuspindi po ninyo, mukhang makakalusot dahil crucial ang kanilang testimonya para imuso naman ang mga binayaran nilang politiko. Tama yan, na po natin yan. Nung ilagay natin, Undersecretary Bernardo, meron po siyang mga testimonya nila. Meron po siyang What happened? Inside this one. Put inside. Oh, yan. You see. It's not good. It's not good. Why not try this one? Okay. I know good. hindi na makakagawa. Obviously good. So, yun po, kailangan natin na sinisigurado ng Pangulo, sinisigurado ng ICI. I put ready. When I go out, push them all. Thank you, Sec. Mabuhay ka. Tuloy-tuloy lang. Ako lang munang pagod-pagod sa mga susunod na buwan. Thank you, Sec. Mabuhay ka. Si Secretary Vince Dizon po yan ng Department of Public Works and Highways. Magandang umaga sa iyo, Richard Merck. At ang ba, nagulat ako, una sa pila hindi pala. Si Grace San Mateo pa rin palang magandang umaga sa iyo, Ma'am Grace. Ganun din si Mark Hernandez na nagsasabing magandang buhay, energy. Iginit po ng public na hindi maaaring magsagawa ng snap elections. Kasunod ito ng panawagan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na resignation sa lahat ng opisyal at magsagawa ng snap elections kung saan pagpapawala ng mga incumbent officials na tumakbo sa loob na isang election cycle. Sinabi po ni Public Chairman George Erwin Garcia na walang probisyon sa saligang batas hinggil sa pagsasagawa ng snap elections. Naniniwala rin si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na walang saysay para talakayin ang pagsasagawa ng snap elections. Kaya na naman tayo guys na tayo ay ay, Diyos mio. dahil wala itong pasihan sa saligang Parang uulan na naman ngayon, no? Makulimlim ang panahon. Wala siyang intensyon. Hindi pa rin ako tapos maglaba, guys. Ang presidente, vice-presidente at buong kongreso at sa halip Kasi hindi ko naman pinagsasabay-sabay yung paglulaba. Sa opisyal na magpilay. Ay, salamat po, Lord. Nang tinawag na Malacanang ng wishful thinking o pangarap lang ang snap election at iginiit. Ay, guys. Si Pangulong Marcos. Have a good day, everyone.